Lillard makakabalik na sa Game 2, Bucks may malaking dapat ayusin pa rin. Bukod sa panalo sa Houston, may malaking panalo rin ang Golden State ngayon. Caitlin Clark at Stephen Curry gumawa ng history. Grabe ang epektong dala sa basketball. Ito na ang naging istorya ng Bucks sa mga nakaraang postseason. Nalalantad ang kakulangan nila sa lalim ng bench. Lalo pa itong lumalala ngayong sidelined si Damian Lillard sa simula ng playoffs dahil sa blood clot sa kanyang binti. Ang magandang balita para sa Bucks at kay Lillard ay na-clear na ang all-star point guard para sa full basketball activities at posible na siyang makabalik sa paglalaro sa Game 2 sa Miyerkules ng araw sa Indianapolis. Ang unang pagkakataon mula noong pagkatalo nila sa Golden State. Pero kahit bumalik si Lillard, hindi nito agad masusolusyonan ng mas malaking issue ng Milwaukee pagdating sa kanilang opensa. Ang kahusayan ni Giannis ay tinatabunan ang mga kahinaan ng opensa ng Bucks. Si Giannis Antetokounmpo ay isang bihirang klase ng manlalaro na kayang buhatin ang kanyang koponan sa dikit na laban. Paulit-ulit na niya itong ginawa sa regular season at lalo noong kanilang championship run noong year 2021. Ang problema sa hero ball mentality ni Giannis na tila naging sistema ng Bucks ay hindi ito epektibo kapag hindi dikit ang laro. Si Antetokounmpo lang ang dahilan kung bakit 19 lang ang naging kalamangan ng Indiana at hindi 30 o higit pa. Wala sa natitirang 4 na starters ang umiskor ng higit sa 9 na puntos at naroon si Kyle Kuzma na tila walang silbi sa court. Wala siyang naitalang anumang stats maliban sa 2 personal fouls sa loob ng 22 minuto. Sa buong laro, halos lahat ng manlalaro ng Milwaukee ay nakatayo lang sa perimeter habang hinahayaan si Giannis na maglaro ng one-on-one. Paminsan-minsan ay gumagana ito pero kadalasan ay 1-on-2 o 1-on-3 ang sitwasyon ni Antetokounmpo dahil hindi takot ang Indiana sa mga kasama niya sa court habang hinahayaan si Giannis na maglaro ng one-on-one. Paano maaapektuhan ng pagbabalik ni Damian Lillard ang serye laban sa Pacers? Malinaw na magiging mas magandang koponan ang Bucks kapag si Lillard ay nasa loob ng court. Kahit anong koponan sa liga ay gumagaling sa opensa kapag may 9-time All-Star at 7-time All-NBA player na bumalik mula sa injury. Posible na makabalik si Lillard sa Game 2 sa Miyerkules ng araw sa Indianapolis dahil na-upgrade na siya bilang questionable ayon kay Chris Haynes bukod sa tulong niya sa opensa para maibsa ng pressure kay Giannis. Ginagawang mas buo ni Lillard ang buong team. Pagkatapos ng lahat, hindi na pwedeng bumaba pa ang opensa ng Bucks kaysa sa ipinakita nila sa Game 1 at hindi natuwa si Rivers sa nakita niya. Sa tingin ko, kakilakilabot ang opensa namin. Sa tingin ko, ang opensa namin ang dahilan kaya naapektuhan ang depensa namin, sabi ni Rivers matapos ang pagkatalo, ayon kay Eric Nehm ng The Athletic. Hindi namin nilaro ang sistema ng opensang ipinakita namin sa mga huling laro. Marami rin kaming mintis, kaya nagkaroon sila ng maraming fast break. Hindi natin sila matatalo kung 15 assists lang at 10 turnovers ang meron tayo. Hindi talaga. Kaya kailangan nating bumalik sa tamang spacing, tiwala sa isa't isa, at agresibong opensa. Kapag nagawa natin yon, mas madalas tayong pupunta sa free throw line. Mas maraming baskets ang papasok, mas maayos nating maiset ang depensa, at mas gaganda ang laro natin. Nagbibigay ng mas maraming spacing sa court si Lillard at nagiging mas malinaw ang trust factor na binanggit ni Giannis. Sa NBA playoffs, isang manlalaro lang ang kailangang magdala ng kumpiyansa at pag-asa para tuluyang mabago ang takbo ng serye. Iyan ang maaaring dalhin ni Dame sa Milwaukee kaya't ang posibleng pagbabalik niya sa Game 2 sa Miyerkules ay maaaring tuluyang magbaligtad ng momentum pabor sa Bucks. Ano sa tingin nyo sa pagbabalik ni Lillard mga kaibigan? Sa ibang balita naman, Well, ano ba tong meron tayo rito habang abala ang buong NBA sa paglalaro sa playoff? Ang Golden State Warriors ay panalo pa sa isang ibang klaseng laban, ang dominasyon sa brand. Naalala mo pa ba nung binili ni na Joe Lacob ang Warriors noong year 2010 sa halagang kakarampot na $450 million? Fast forward sa ngayon, 15 beses na ang value ng team na ito ngayon at ang 25% na bahagi ni Lacob ay nagkakahalaga na ng $2 billion. Ang tinatawag na return on investment, 4 na kampyonato, isang record-setting na 73-win season, at ngayon itong brand recognition para na siyang gumagawa ng sariling pera. Pero maging totoo tayo, walang lahat ng to kung walang mahika sa court gabi-gabi. Ang brand ng Warriors ay hindi lang gawa sa makinis na marketing. Nakatayo ito sa pundasyon ng revolusyonaryong basketball na binago kung paano nilalaro ang laro.
At alam naman natin kung sino ang pangunahing arkitekto ng rebolusyong yan, Stephen Curry. Ang baby-faced assassin na to ang literal na bumaliktad sa basketball, ginawang magandang shooting ang dating katawatawang 30-footer at pinilit ang mga defender na bantayan ang parte ng court na dati wala silang pake. Yung gravitational pull niya sa depensa, yung para siyang may salamangka sa dribbling at yung release niya na parang kidlat, isang uri ng sining na lampas sa basketball. Kapag nai-inlove ang Amerika sa isang team, ang totoo niyan, nai-inlove sila sa mga sandali. Si Steph na sumasayaw pagkatapos ng imposibleng tres, si Klay na sumasabog ng 37 puntos sa isang quarter, o si Draymond na may depensang kayang pahalagahan lang ng totoong basketball heads. Ang Warriors ay hindi lang panalo. Sila'y mga entertainer na nagpapakita ng basketball na parang sinisira ang batas ng physics at probability. Mula sa pagiging afterthought hanggang sa pagiging global powerhouse, yan ang Warriors way. Habang ang ibang NBA franchises ay hirap kumonekta lampas sa sarili nilang lungsod, ang Dubs ay tumawid na sa mismong sport. Sa huli, ang pagsasama ng kampeonato, magandang laro, at mga personalidad na relatable ay isang matinding business strategy. Kaya sa susunod na may magsabi sa'yo na paubos na ang Warriors Dynasty, ituro mo lang sa kanila tong recognition ng Newsweek. Mas malakas pa kaysa dati ang brand, officially in love na ang Amerika sa blue and gold. At hanggat si Chef Curry ay patuloy sa pagluluto, hindi matatapos ang love story na yan. Strength in numbers? Mas bagay na siguro ngayon ang tawag na strength in brand value. Speaking of Stephen Curry effect, NBA playoffs na at hindi nagpapakabog ang Golden State Warriors sa simula pa lang. Si Stephen Curry ay bumanat agad ng 31 puntos para dalhin ang Dubs sa isang pisikal at makunat na panalo kontra Houston Rockets sa Game 1 ng kanilang first round series. Classic Steph, kalma lang, leader sa crunch time, at paalala sa lahat na siya pa rin yung lalaki tuwing Abril. Pero habang abala ang NBA sa postseason grind, papainit naman ang WNBA para sa sarili nitong spotlight moment. Wala pang 2 linggo bago ang preseason tip-off at todo na ang hype dahil sa isang pangalan na si Caitlin Clark. Mula sa isang rookie season na literal na nakakabaliw, nag-average si Clark ng 19.2 points, 8.4 assists at 5.7 rebounds per game with shooting percentages 41.7% from the field at 34.4% from long range. Yung stats niya sobrang taas at tandaan, simula pa lang yan. Pero hindi lang performance sa court ang pinag-uusapan. Sa isang nakakagulantang na twist, si Clark ang ikalawa sa jersey sales sa buong year 2024. Sunod lang kay Stephen Curry, nilagpasan sina LeBron, Luka, Ant-Man, Tatum at lahat ng NBA stars na mga sikat ngayon sa NBA, pangalawa. At hindi pa na nga nagsisimula ang second season niya. Nagliyab ang social media nang lumabas ang balita at ang mga fans ay diretsahang nagsabi ng nararamdaman nila. Si Caitlin Clark na ang mukha ng liga. Isang fan ang nagsabi, "She really is the face of the league. Men lie, women lie, numbers don't lie. The league should embrace it and capitalize on her stardom. Her presence has already shifted so much in just 1 year. She's a proven method." Hindi lang ito tungkol sa jersey sales, ito'y cultural shift. Ang impact ni Clark ay nasusukat, nakikita at hindi maitatanggi. Sa loob lang ng isang season na itulak niya ang WNBA sa isang bagong era. Isang panahon kung saan tinatanggap na sa mainstream ang women's basketball ng buong pagmamahal na matagal na nitong deserve. Magbubukas ang preseason ng Indiana Fever sa Mayo 3 kontra Washington Mystics. At markahan na ang kalendaryo, Mayo 17, Sabado ang regular season opener kung saan haharap si Clark at ang Fever laban sa Chicago Sky na may isa ring rising star na si Angel Reese. Habang pinangungunahan ni Curry ang playoff run, si Clark naman ay pinangungunahan ng isang kilusan. Ang kinabukasan ng basketball sa parehong liga ay nasa mga kamay ng mga electrifying. Anong masasabi nyo sa epekto nila sa basketball, mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.